Hey there mga my love Spices! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So, before we start your reading, reminders muna us na hindi po ito for everybody. So, just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na ang reading na tayo para sa'yo, then this reading might be really for you. And of course, this is timeless as well. So, just take only what resonates. Kung hindi niyo pa knows mga babes, may pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. So, yun nga na mga babes. Hi pala sa mga new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support you're giving me. So, ano pang hinihintay natin? Let's get messages right here for you, Pisces. So, Spirits and Angel guys, like Angel Michael. Thank you so much. What do we have here for Pisces, please? Any messages for my dear Piscean people? Can you please show me? This is for Pisces. Pisces. Okay, so let's go ahead and check these messages for ya, Pisces. Pero ilatag naman na natin mga babes ang ating energy sa table before we start reading this. We have here the Justice card energy, Temperance, 2 major arcanas agad, 5 of Swords energy, Lovers, 3 major arcanas, Queen of Cups. Wow, Empress, 4 major arcanas right here, Ace of Swords, Knight of Pentacles, and the 5 of Wands energy. Okay. So for me, dear Pisces, I do see that the universe is really doing something here great for you guys. Yan, no? Especially nakita ko dito change in your love life or in your career. Nakita ko dito na pwede parehas kayo yung pagbabago dyan. Pero nakita ko dito na merong isa lang na pinagpupuspusan. Kunyari, love life ninyo yung gaganda ng bongga. Yung financial ninyo yung gaganda ng bongga sa mga susunod na paparating na mga buwan here for you guys. Could be seeing right here a lot of angel numbers 333, a lot of angels number 555, 53, a lot of number 3s, a lot of number 5s, indications that there are changes coming in into your life and changes that will bring balance into your world. So, nakita ko dito, no, na if this is you, you are in a relationship, gaganda at mas magbo-blossom pa, beautiful yung inyong connection with your partner. At kung talking pa lang kayo with someone new, nakikita ko dito na makikita ninyo both ang isa't isa na gusto ninyo itong mas tumibay at mas pagpatagalin pa talaga, no? This is calling for long term or for long lasting commitment, not just a relationship. Beautiful kasi kahit na hindi pa kayo officially kayo, no, maganda may nabibuild na kayo ritong something great, something strong. So, maliban dyan, Pisces, nakikita ko rin dito mga babes, no, that if you are in this type of energy, like you're fighting for abundance, you're fighting na magkaroon ng magandang trabaho, magandang buhay, maraming savings, no? If you are in this position right here for the past few months or even for the past few years, no, for others of you, I do see that hard work will all pay off right here with the Empress energy. At nararamdaman mo na malapit ka na rito na maging successful. At kung ganun ang pakiramdam mo, then claim this reading because this is yours. You will step into this type of energy of abundance, the Empress energy. Time has come. So nakita ko rito, no, na oras na. Divine timing is now for you to experience this abundance like no other. Ibig sabihin, gaganda yung financial mo for the upcoming months here for you guys at magtutuloy-tuloy ito. Yeah, I'm getting that. Praise, bilog ang mundo. You know? Okay, so nakita ko rito na posibleng mga babes, no, nung mga panahon na luma-luma, no, ibig sabihin, posibleng dumanas kayo ng hindi magandang mga situation regarding pera, pero nakita ko niyan ay
mag-iiba na, magbabago na dito. So whatever it is that you're working with for quite a long time already, especially related to your finances, it will change. I do see that abundance right here and prosperity is coming your way. Wow! Use your intuition pala because I'm seeing, okay, an energy here of an individual or someone here coming, new love potential if wala pang may dumarating sa buhay ninyo. This person here will definitely pop out. Bigla na lang siya ritong susulpot, magpapakita. This might appear as random situation para sa'yo, but this is not just a serendipity nor a coincidence. Nakikita ka dito mga babes no, na itong klase ng energy na to could be your twin flame. And I do see na posibleng sa umpisa ay magka-clash kayo or baka mag-away pa nga kayo agad. Pero nakikita ko rito na magkakasundo kayo. Dalawa, yung nakikita ko dyan. No? Potential new love if you're looking here for love. Pero posible rin naman na potential friendship if gusto mo rin na magkaroon ng friendship. No? At magiging friends mo rito ang twin flame mo. If friendship is what you're looking for. No? Mag-aaway pero hindi magdi-disconnect sa isa't isa. You know, yung iba naman, magsisimula kayo sa pag-aaway dito kasi nga twin flame kayo. There's this very intense, very strong pull na mararamdaman ninyo towards each other. Yan. Sa maliban dyan, Pisces, nakita rin ako rito, no, ito speaking of mag-aaway kayo kanina, kakabanggit ko lang, di ba? Meron dito makikipag-away sa inyo, ibang energy naman ito. Iba ito. No? At itong person na makikipag-away sa inyo rito no, is someone that you do not know. So I do not know if you're having a business right here and you're dealing with a lot of clients or customers. Maybe yun, isa yun doon. So, iba naman, posibleng you are working in a company, pwedeng makaaway mo rito yung hindi mo nakakasabay mag-lunch or hindi mo kakilala, baka nasa ibang department or baka bago sa company na pinagtatrabahuhan ninyo or baka ikaw yung bago dun, no? So, nakikita ko rito na meron ka makakaaway na hindi mo talaga kilala. So, maintain your energy, keep it cool, keep it calm, no? Para mas masagot mo ng maayos yan. Kasi for some reason, nakikita ko rito na posibleng matrigger ka, Pisces, na at hindi ito maganda, lalo na kung ikaw yung bago dyan sa company na yan, no? Or bago lang yung negosyo mo. Okay? Sometimes, being calm is the key, 'di ba? Para magkaroon ng understanding. Pwede niyo iparating yung gusto niyo sabihin, no, sa maliwanag at maayos na paraan. Pero kahit nabulyawan ka niya, sigawan ka niya, like, no, breathe ng malalim, okay, para makontrol mo yung inis mo. Kasi nakikita ko rito hindi magiging maganda ang epekto kung bubulyaw or sisigawan mo din siya. Yan. Hindi ko sinasabi na maging duwag kayo or matakot kayo, pero to handle the situation here, para sa mas benefit mo, kumalma ka. You know? Naalala ko yung inaanak ko, kinikwento sa akin nung friend ko, no? May kalaro daw siya. Imagine yung inaanak ko, no? Magti-3 pa lang yun, no? Pero ang sabi niya dun sa kalaro niya, kalma ka lang, kalma ka lang. So, so whatever the case may be, yan, no? So, yan. Hi sa inaanak ko, yan. So, yun nga, no? Nakita ka dito, Pisces, na kung sino man tong energy na to, no? This is the energy right here, na posibleng triggered siya, tas nadamay ka lang. Yan. So, mas magandang huwag kang sumawsaw doon, no? Kasi mas makabubuti yun for you and for your business and for the impression you're creating, lalo na kung bago ka lang sa career or job or kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Maging kalmado ka lang, Pisces. So, aside from that, Pisces, no, nakita rin ako rito ng energy ng person rito na posibleng ex mo to. Pero nakikita ko rito na kumukonect siya sa energy mo pero hindi ka muna niya papansinin. Kasi ang papansinin niya rito yung mga taong nakapaligid sa inyo. Meron kasi siyang gulo or gusot na ginawa noon niya, gusot. No? Yung gusot na mas grumabe. Yun. Nakita ko rito na parang
siguro nagkaroon na rin ng tahi-tahi na kwento, alam mo yun, 'no, idiomatic expression na nagtatahi ng kwento. Kahit hindi siya modista or sastre. Nakita ka rito na posibleng itong ex mo na 'to 'no is may mga words na naibato 'no na posibleng hindi totoo noon 'no. So ngayon gusto niya ng linisin 'no, yung kalat niya rito 'no. So gusto niya ng plantsahin lahat ng mga gusot na naging grabe 'no. So kumo-connect siya sa'yo rito kasi kailangan niya muna rito na ayusin yung mga sanga-sangang mga naging problema bago siya rito makipag-communicate sa'yo. This is my adult communication, the Ace of Swords energy. Okay? Wherein, this person here will definitely talk to you seriously at kung ano yung sasabihin niya no upholds the truth and nothing but the truth. So, ibig sabihin, this person here is really coming in clean at gusto niya na rito mga babes no, na magkaroon ng ceasefire or magkaroon rito ng kapayapaan sa inyong connection. Yeah, strong energy could be your ex person, but if you know someone here, just take how this resonates. So, aside from that, Pisces, I do see right here an energy of someone na posibleng magulo yung isip niya, yung utak niya, no? Pero walang kinalaman sa'yo. So, posibleng meron kang loved one na may problema or problemado about something here. So, you might want to help that person. Okay? Use your intuition. That's what the lovers and there's this Queen of Cups energy and Temperance is telling me. Your loved one needs help right here. Baka hindi siya ganun ka-vocal about his or her problems, especially yung mga problema niya rito, no? Posibleng sinasarili niya yun, no? Pero kung mag-alala, wala naman siya ritong depression to the point na wala siyang suicidal thoughts, wala siyang ganun, okay? Pero, this person here definitely needs your help. So, para matulungan ang isang loved one na makaalis dun sa sitwasyon na yon, you need to lend your ears, okay? Hear him or her out, no? Mag-open ka ng, mag-reach out ka, mag-open ka ng communication dito para makapag heart-to-heart conversation kayo, no? This could be a family member to some of you. But for others, maybe this is your person right here, bagong person na nagsisimula pa lang mag-open up sa inyo. Yan. So, maliban dyan, Pisces, nakita rin ako rito na parang may sasalihan ba kayong game, contest, or basta parang mga ganun. Okay? Nakita ko dito mga babes, no, na posibleng hindi kayo yung makakuha ng first place dyan. Oh, siguro may ibang gulo. Oh. Pero, nakikita ko rito na mas pa yung makukuha mo sa first place. Ano ibig mo sabihin? Ganito yung nakikita ko dyan eh. Bigyan ko kayo example. Kunwari dun sa mga contest, sabihin natin sa Pinoy Big Brother, mga ganyan, no, reality show, or yung iba, The Voice Kids, mga ganyan, no. Sabihin na natin na yung winner, iba-iba kasi yung tingin ng audiences, 'di ba? So, sa mga audiences, yung binoto nila kung sino yung nagugustuhan nila. Pero lahat sila hindi pare-pareho ng boto, tama? May mga bumoto rin dun sa isang contestant, sa isa pang contestant, no. So, nakikita ko rito, kung sino yung magwawagi na first place or champion dyan sa sasalihan mo or gaganapan mo, hindi siya yung parang mananalo rito, ikaw. Bakit? Kasi ganito yun. Nakikita ko rito na, kunyari, dito sa contest na ito na sasalihan mo kahit ano yan, graphic contest, art contest, no, or other contest no, related sa skills or talent mo, kung ano man yan. Nakikita ko dito na hindi ka mapipili as the first place or champion, pero nakikita ko na mas pa dun yung makukuha mo. Ikaw yung mas makaka-receive ng maraming offers or biyaya kumpara dun sa nakakuha ng first place. Eh, nakuha mo, Pisces? Ganun. Diba? Ang ganda nun, 'di ba? Hindi ikaw yung magiging first place pero nakikita ko rito na hahakutin mo yung opportunity na dapat ay para dun sa first place. Don't get me wrong, hindi ka mga agaw dito ha, ng opportunity. Pero sa nakikita ko rito, ito yung klase ng energy no na deserve mo ritong ma-receive. Yan. So, maliban dito mga babes, no, sa energy ng pagkakaroon rito ng opportunity na maganda, no, pagdating sa recognition of talents, of skills, or whatever,
Nakita ko rin dito another message here for you guys, no, na meron ditong mga energies na tatapakan ninyo sa mga upcoming months here for you guys wherein mas mararamdaman mo na parang nagiging peaceful na yung paligid mo, mas nagiging kalmado ka na ngayon, mas nagiging mature ka na, mas kaya mo nang humarap ngayon sa mga pagsubok in life ng maayos, at ikaw ito na parang nararamdaman at mararamdaman mo na parang gumagaan na talaga yung life mo. Yeah. So, nakita ko dito na mararamdaman mo na parang yung mga sitwasyon ay umaayon sa'yo or nagiging in favor sa'yo. Yan. Yan yung nakikita ko here for you, Pisces. So, yeah. Last but not the least message right here, no? Meron pa ditong nagpaplano na parang mas i ilabas pa yung glow ninyo. Like, posibleng magpapalit kayo ng hairstyle, hair color, magpapasalon, mga ganyan. Or baka magta-try ng mga new skincare routines, rituals, mga ganun. So, nakikita ko rito that you will be having this glow up regardless kung anong gagawin ninyo sa sarili ninyo. Huwag kayong matakot, no? Yung iba sa ilalim dito sa mga parang mga cosmetic surgery. It's okay, no? If you feel confident about it, do it. Huwag kayong matakot, no? You only live once, okay? Do what makes you happy, okay? Enjoy life to the fullest, okay? Nakita ko dito that you wanna give to yourself and you wanna treat yourself right here, okay? So do it. Don't be afraid, no? The only thing you need is courage because I'm seeing someone here afraid to step out from his or her comfort zone. Okay? Kasi mga maraming what ifs. Alisin niyo yung what ifs na yan, Pisces. No? Kasi nakikita ko rito na once it's done, dun mo makikita, no? At mas magiging proud ka pa sa sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, ang ganda-ganda ko lalo, ang gwapo-gwapo ko lalo. Use that confidence to boost your life, no? Into the high standards, okay? So keep pushing and keep doing whatever it is that you want to do, Pisces, as long as you feel good about it and as long as you see big opportunity with it, push it, okay? Pursue it. So yeah, these are all the messages we've got right here from my PC and people. Thank you so much. Sana ngayon, love and light. Yeah.